Hello everyone! So, i-share ko lang sa inyo ang aking simpleng recipe ng ginisang munggo. So, ang first thing na gagawin natin is, ayan, ipapakulo lang natin yung ating munggo. Meron tayong munggo dyan, lalambutin natin yan. At habang pinapalambot naman natin yan, isasangkot siya natin itong ating sahog na pork. So, gumamit ako ng pork batt kasi meron siya mga fats, so masarap siya, no? And then, pagmamantikain lang natin yan hanggang sa magmantika siya para makatipid tayo sa mantika. And, dyan na natin siya igigisa sa sarili niyang mantika. Ayan. So, lalagay na natin lahat ng kailangan natin, sibuyas, bawang, at kamatis. So, gumamit ako ng grape tomato kasi meron akong tirang grape tomato, no? So, kaya ayan na lang ang ginamit ko. Pero kahit anong klaseng kamatis, pwede yan. So, igigisa natin yung ating pork dyan. Ayan. Para magkaroon siya ng lasa. So, hanggang sa lumambot siya, maging tender yung ating karne. And then, pagka malambot na at luto na yung ating karne, pwede na natin i-add yung ating mga seasoning. So, yung mga seasoning, nilalagay ko siya, yung mga pampalasa, kapag nagigisa ko ng karne para kahit ilagay natin siya sa sabaw, pag kinagat natin yung karne o yung ating sahog, may lasa siya, no? Hindi siya yung matabang. So, naglagay ako ng isang vegetable cube, isang pork cube, at syempre yung ating isang pakete ng Magic Sarap. So, dudurugin natin yan dyan. Ayan, so para magkalasa yung karne natin na ilalagay doon sa ating ginisang munggo. So, tunawin lang natin yan hanggang sa ma-absorb ng meat yung mga flavor na inilagay natin. And bukod dyan, maglalagay din tayo syempre ng ating yung magic seasoning. So, pag gumagawa ko ng munggo, nilalagyan ko ng magic seasoning soy sauce. Ito. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo maglagay ng patis instead of Maggi seasoning soy sauce, pwede din po yun. Or, pwede rin naman yung salt lang kung ayaw nyo lang medyo maraming kung ano-ano. So, bisa lang natin yan dyan. Then, pag tapos na yan, pag luto na yan, pwede na natin siyang i-transfer dito sa ating napalambot na munggo. So, meron tayong tubig na yan. Dinagdagan ko lang ng tubig. Ayan. Sobrang dami yata ng tubig ko. Parang sinigang na munggo na siya. So, maglalagay na tayo ng paminta, tsaka asin. Kung kulang sa lasa, pwede kayo magdagdag ng asin. So, hindi naman pwedeng maraming soy sauce kasi baka umitin yung munggo natin. So, ayan. Kumukulo na siya. Lapit na siyang maluto. So, pagkakulo niyan, magdadagdag lang kayo ng, pwedeng maglagay kayo ng spinach, or yung dahon ng sili, or alokbate. Yung iba naglalagay ng malunggay. So, depende sa inyo kung ano yung dahon na gusto nyo ilagay sa inyong munggo. So, spinach yung ilalagay ko kasi masarap siya. So, depende kung gaano karami din yung gusto nyong ilagay. So, nilagay ko yung isang buong small package ng baby spinach dyan. And then, pag luto na yan, lalagay tayo ng chicharon. Kasi paborito ng anak ko yung chicharon, no, sa munggo. Hindi daw masarap pag walang chicharon. So, naglagay tayo ng chicharon. Haluin lang natin yan dyan. So, parang sinasapaw ko lang yung chicharon para hindi siya masyadong lutong-luto. Ayan. So, ito na yung ating finished munggo. Ginisang munggo. O, diba? Lumapot naman siya kasi pagka kumulo yan at ma-absorb ng munggo yung sabaw. So, magiging malapot siya. So, ito na siya. Yehey! So, try nyo na ang ating simpleng recipe ng ginisang munggo. Thank you for watching!